Kayo ba ay naniniwala sa matandang kasabihan ang Guzman ay may kaakibat na panganib o kamalasan sa buhay na tao? Sa taong ito ay nagsisimula ang Guzman noong Agosto 23 at nagtatapos ngayong Setyembre 21 sa taong 2025. Ang Hungry Ghost Festival ay tinatawag ng mga Chinese na kung saan madaming bawal gawin para maiwasan ang malasin sa iba't ibang aspeto ng buhay na nilalang na tao na kagaya natin. Hello, welcome back po dito sa aking channel, Salitang Lihim po. Sa pagbisita at patuloy na sumusubaybay dito sa aking channel, Salitang Lihim. Sa taong ito, ang tradisyon na na-adapt natin sa mga Chinese at sa iba pang bansa. Ito ay isang tradisyon na ilan sa ating mga Pilipino ay naniniwala sa buwan na ito ayon sa paniniwalang Chino. Ang buwang ito ng Hungry Ghost Month o tinatawag na Ghost Festival ay puno ng yin energy. Ito ay ang passive, unpredictable, dark, kaya iniiwasan mo na ang risky activities sa buwan na nabanggit ko po. Ang Hungry Ghost Month ay paiba-iba ang petsa. Binabase ito sa tinatawag na lunar calendar, kung kaya taon-taon ay paiba-iba po ang petsa ng Hungry Ghost Month. Ang paniwalang ito ay bumubukas ang tinatawag na Gate of the Underworld at malayang makikisalamuha ang mga spiritual o espiritu sa mundo nating mga buhay. Magsisimula ito ngayong araw, September 6. Iwasan mo ng pagsuot ng mga damit kulay na pula o red dahil ang kulay na ito ay nakaka-attract sa mga espiritu. Kulay na itim o black may kaakibat na low energy at kalungkutan. Dapat lamang na makulay o matingkad muna ang isuot sa buwan na ito na aking sinasabi, tulad ng puti, light color o mga neon colors. May mga charm o pampaswerte na pwede nating isuot na bracelet o kwintas o pang-display sa bahay na maaaring magamit ninyo during Hungry Ghost Month. Una ay pwede ang incense papers. Ang paggamit po nito ay kailangan nakasarado ang kwarto at magsindi nito sa isang lalagyan na ceramic o glass na di masusunog at hayaang nakasindi at usok nito sa loob ng kwarto, pangpataboy ng negatibong enerhiya.
Dasalan po ito ng Ama namin, sumasampalataya at isunod ang intensyon na maalis ang negatibong enerhiya sa kwarto at lumabas na po kayo ng kwarto at isara ang pinto. Pagsuot ng kwintas o bracelet na may evil eye or kung merong panabit ay isabit sa pinto ng bahay. Ulo o wulu, so tinatawag na giver of life, ilagay sa main door o sa inyong kwarto. Ito isang hugis botelya sa Chinese na sumisimbolo ng kasaganahan, kalusugan, magandang oportunidad, panghatak ng positibong enerhiya at maiwasan ang pagkakasakit at kamalasan. Tandaan po na ang kahit anong charm o pampaswerte na inyong gamitin o ilagay sa inyong bahay o ilagay sa inyong kwarto, kung ang puno naman ng inyong kalooban ay kasamaan, madaling magalit, ugali ng makipag-away, at hindi nagpapatalo, bangayan araw-araw ang nakaugalian, ay baliwala lamang ang mga pampaswerte o lucky charm. Tayo po ay tayo po pa din ang gumagawa ng swerte. Tayong tao din ang humahatak ng kamalasan papasok sa loob ng bahay at sa buhay natin. Mga kalihim, mga negatibong enerhiya kagaya ng mga galit, selos, inggit, chismisan at iba pang mabibigat na pakiramdam emosyonal. Kaya't dapat palaging nagpapasalamat sa Diyos, sa mga biyaya, sa magandang buhay at sa araw-araw na pagbibigay at panatiling buhay tayo ay laging magpapasalamat. Ilayo sa disgrasya ang inyong pamilya at kapwa. Yan po ang laging idadasal pagising sa umaga. Kapag alam mong madali kang magalit o ang temper mo ay madaling mag-init, kahit simpleng bagay lamang nananakit ka na, pisikal at verbal sa iyong asawa o anak o kapamilya o kapwa, huwag makialam sa buhay ng ibang pakialaman mo lamang ay iyong buhay na maging positibong paraan, puno ng pag-asa sa buhay at kung alam mo naman na madali kang makaramdam ng inggit sa kapwa, magsikap ka sa positibong paraan at gawing motibasyon ang tagumpay ng ibang tao at maging masikap sa iyong sarili sa patuloy na pagtulong sa pamilya at sa kapwa. Napapanahon din ang pagninilay-nilay ay ang buwan na ito. Hindi lang ito basta pag-aalay o katakutan sa mga espiritu. Isa din itong pagninilay-nilay ng loob o saloobin natin, ating paugali at kung paano tayo makitungo o makisama sa kapwa o karelasyon at pamilya natin. Kung gusto mong maging maswerte sa buhay, simulan mong maging mabuti at maging matuwid at irespeto ang ibang tao, maging ang sarili kailangan irespeto. Palagi pong magpasalamat sa Diyos, Ama, maging positibo ang pamumuhay, iwasan ang madaling magali at sumigaw hanggang sa muli po, mga kalihim.